Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Abiso sa mga motorista. Asahan ang ilang oil price adjustment simula ngayong araw. Para sa presyo ng gasolina, mananatili ito sa kaniyang presyo habang piso at 20 sentimo naman ang dagdag singil sa kada litro ng diesel. 70 sentimo naman ang itataas sa kada litro ng kerosene. Samantala, nitong Lunes ay naprubahan na ng Senado ang proposed budget ng PSC para sa taong 2025. Narito ang detalye. Aprobado na ng komite ng Senado ang panukalang budget na 725.75 million pesos na Philippine Sports Commission o PSC para sa piskal na taong 2025 nitong Lunes. Ilan sa mga pangunahing proyektong inihain ng komisyon ay ang patuloy na suporta mula sa katutubo, maging ang elite athletes, rehabilitasyon at pag-upgrade ng mga infrastruktura ng larong palakasan sa bansa. Samantala, binigyang diin ni PSC Chairman Richard Bachman ang mga programa ng ahensya na nagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga atleta kasama ng paglilingkod sa lahat ng sektor, mga taong may kapansanan, partisipasyon ng kababaihan sa sports at indigenous people. Kaugnay nito ay kamakailang nanawagan ng ilang elite athletes sa pangunguna ni na Olympian pole vaulter EJ Obiena kasama sina volleyball star Eliza Valdez at karateka Jamie Lim hinggil sa pagbibigay prioridad sa pinansyal na aspeto ng palakasan. Anila, maraming mga atletang hindi na bibigyan ng oportunidad na mapahusay pa ang kanilang mga talento at kakayanan dahil sa kakulangan sa suporta. At sa pamamagitan anila ng karagdagang pondo at suporta, walang duda na mas makakalikha pa ang Pilipinas ng mas maraming pride athletes na magwawagayway sa watawat ng Pilipinas sa ibang bansa. Mula sa higit 1 bilyong pisong pondo noong nakaraang 2 taon, natapyas ang budget ng komisyon ng daang-daang milyong piso para sa taong 2025. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsisikap na protektahan ang mga bata laban sa vaccine preventable diseases o VPDs tulad ng measles, rubella, tetanus, diphtheria at human papilloma virus o HPV, ang Department of Health o DOH at ang Department of Education o DepEd ay magkatuwang na inilunsad ang programang Bakuna Eskwela nitong kamakailan lang sa isang paaralan sa Maynila. Ayon sa DOH, layon ng kampanya sa taong ito na mabakunahan ang 95% ng mga eligible grade 1 at grade 7 na mga mag-aaral laban sa measles, rubella at tetanus sa mga prioridad na lalawigan at 90% ng grade 4 na mga babaeng mag-aaral sa parehong mga lugar laban naman sa HPV. Ang nasabing programa ay ang school-based initiative ng DOH at DepEd na itinatag noong taong 2015 at patuloy na isinasagawa taon-taon sa mga pampublikong paaralan hanggang sa magsimula ang COVID-19. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbabago sa presyo ng langis ipapatupad ngayong araw. DTI nagpaalala hinggil sa online shopping scam ngayong Kapaskuhan. Deadline ng COC filing nakatakda ngayong araw. Panukalang budget ng PSC aprobado na sa komite ng Senado. Pinoy caregivers na pinaghahanap sa South Korea natuntun na. Bucor muling inaresto sa Calamba, Laguna ang tumakas na PDL mula Leyte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Hanggang ngayong araw na lamang ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy para sa mga kandidatong nagnanais maghain ng kanilang kandidatura para sa susunod na halalan. Tatanggap pa rin ng COC at Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance o CONCAN ang COMELEC kahit matapos ang alas 5 final office hour kung maghahain ang mga kandidato. Sa pinakahuling tala, nasa 127 na ang naghain ng kanilang COC sa pagkasenador, habang 137 party list naman ang naghain ng kanilang kandidatura. Siniguro ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na patuloy ang misyon nitong maibahagi ang ayuda sa mga benepisyaryo ng mga programa ng ahensya. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa ilalim ng iba't ibang programa ng Department of Social Welfare and Development ay tiniyak ng kagawaran sa publiko na mananatili at walang humpay ang pamamahagi ng tulong para sa mga benepisyaryo nito. Ang mga tulong na ibinabahagi ng kagawaran ay mula sa programa nitong Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at ng ayuda para sa mga kapos ang kita program o AKAP. Ang mga ayuda na handog ng ahensya ay ang Family Food Packs o FFPs, non-food items, tulong pinansyal at iba pa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang Angels in Red Vest ay patuloy na naglilingkod para sa publiko ng maagap at mapagkalingang serbisyo. Nilinaw niya rin na mananatili ang ahensya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilya o individual na nakararanas ng matinding krisis. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa mga website na ginagamit ang pangalan at mga larawan ng kagawaran at ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Nilinaw ng DOH na ang mga nasabing website at ang mga nakasaad, komento o mga transaksyon na nasa loob nito ay peke at hindi sa anumang paraang nauugnay sa kagawaran. Samantala ay patuloy namang hinihikayat ng DOH ang publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang source at platform tulad ng opisyal na mga plataporma ng kagawaran na maaaring maabot sa pamamagitan ng mga social media account na nakatala sa inyong TV screens. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbabago sa presyo ng langis ipapatupad ngayong araw. DTI nagpaalala hinggil sa online shopping scam ngayong Kapaskuhan. Deadline ng COC filing nakatakda ngayong araw. Panukalang budget ng PSC aprobado na sa komite ng Senado. Pinoy caregivers na pinaghahanap sa South Korea natuntun na. Bucor muling inaresto sa Calamba, Laguna ang tumakas na PDL mula Leyte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinasinayaan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang bagong itinayong pasilidad ng Coast Guard Station o CGS Malacanang sa Maynila. Ayon sa PCG, ang pasilidad na ito ay nagtatampok ng 4 na silid na may mga cubicle na makakapag-accommodate ng nasa 50 tauhan, gayon din ang 5 opisina at isang conference room. Dagdag pa ng PCG, ang proyektong ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagsulong para sa CGS Malacanang na nagpapatibay ng isang kapaligiran na magpapabuti sa moral at kahusayan ng pamamahala ng ahensya.
At dahil papalapit na ang Kapaskuhan, ay nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na magdoble ingat laban sa online shopping scam. Kung paano yan iwasan, ating alamin kay Danisa Lopez. Sa pagdating ng buwan ng Pasko ay siya ring paglaganap ng mga shopping scams sa online. Kaya't paalala ng Department of Trade and Industry o DTI Philippines maging mapanuri at makilatis na mamimili. Base sa Asia Scam Report noong Nobyembre taong 2023, ang Pilipinas ang mayroong pinakamataas na porsyento ng online shopping scam rate, kung saan pumangalawa rito ang China at sinundan ng Indonesia. Halos magkalapit naman ang bansang Thailand at Singapore sa datos. Payo ng DTI para maiwasan na maging biktima nito ngayong Kapaskuhan ay suriing mabuti ang URL o links ng e-commerce website. Para naman protektahan ang personal at sensitibong impormasyon ay dapat na siguraduhin ang Secured Socket Layer Certificate ng site. Bukod dito, dapat din daw umanong kilatisin at tanungin ang lokasyon at telepono ng seller kasabay ng paghingi ng resibo. Dagdag pa ng DTI, malaking tulong din ang pag-review sa mga ratings ng kapwa mamimili. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa kabilang banda, isang buwan na ang nakalipas matapos may ulat ang dalawang overseas Filipino workers o OFWs na hindi na bumalik sa kanilang trabaho matapos ang kanilang holiday break sa South Korea. At ngayon natukoy at naaresto na ng Special Investigation Team of Korean Immigration ang dalawang Pinoy caregivers sa Busan kung saan sumasailalim sila sa investigasyon. Nakatutok naman ang Department of Migrant Workers sa kanilang sitwasyon, ngunit sa kabila nito, nagpaalala pa rin ang DMW na maging responsable sa kanilang mga obligasyon bilang OFW, higit lalo sa kanilang mga kontrata kung hindi naman pang-aabuso ang dahilan ng kanilang pagtakas at huwag lumabag sa immigration ng host country. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbabago sa presyo ng langis ipapatupad ngayong araw. DTI nagpaalala hinggil sa online shopping scam ngayong Kapaskuhan. Deadline ng COC filing nakatakda ngayong araw. Panukalang budget ng PSC aprobado na sa komite ng Senado. Pinoy caregivers na pinaghahanap sa South Korea natuntun na. Bucor muling inaresto sa Calamba, Laguna ang tumakas na PDL mula Leyte. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.